Kasama natin ngayon sina CJ Ramos, Vanna Garcia, JR Trinidad, Dexter Doria, Malu de Guzman at Evangeline Pascual. Ang goal po natin ngayon ay malaman kung sino sa kanila ang magmamatch bilang magkapitbahay, magninang at biyananit. Alam mo talaga namang kakaloka tayo, no? Maging magkapitbahay, sino ang gusto mo maging ninang, at sino ang gusto mo maging biyanan. Eh, kakaiba tayo eh. Ayan, nabuka tuloy. Okay? Sama palang maloka, uubuhin. Okay, kanina naganap ang interrogation nila sa isa't isa. Eto, panoorin natin kung paano kinorner ng mga teens ang mga potential neighbor, ninang at biyanan nila. Ako po si CJ. Namimingot po ba kayo ng tenga? Sino pinipikot ko? Namimingot po ba kayo ng tenga? I thought you were saying something about my impaired hearing. Hindi. Tita, nagpapautang ka ba? Depends. It depends on the person o kung... On yung everything. status. On my status. Okay, syempre, di ba, tita? Importante yun. Mahirap nagpapautang ng wala ka namang ipapautang. Opo. Ilan na po inaanak nyo? Inaanak, marami. Hindi na po mabilang. Hindi ko lang binibilang. Tsaka hindi ko na maalala. Siguro, humigit kumulang, ganon. Galante po ba kayo magbigay ng mga regalo? Actually, hindi. Inaamin ko. Galante ako sa pagmamahal talaga. Puro magmamahal. Siguro, baka hindi, ganito yan. Hindi, baka sinasabi mo kung magkano presyo, masyado mamahalin. Hindi. Maaring hindi ganun expensive, no? Pero, nandun yung taos-puso kung pagbati o pagmamahal o pag-aalala. Pagdating po sa mga regalo nyo, gaano kamahal yung binibigay nyo? Depende sa nangangailangan. Pag mas mahirap, mas mahal ang binibigay ko. Pag mayaman, ang inaanak ko, mga pakis-kis na lang. Tsaka smaller items. Ano pong madalas yung gamiting pamalo sa anak niyo? Actually, yung tawag ko doon, haplos. Haplos? Ang sarap na... Haplos ng pagmamahal. Tita, ang sakit ng haplos Okay. niyo. Ngayon, kung ibang karakter ang tinatanong mo, bawa anak ko katulad ni Mokong, yung ganong tipo, ibang klase yon. May tunog pa ng kaldero yon. Pero yung talagang anak ko talaga, haplos ng pagmamahal. Ibig sabihin nun, pamalo pwedeng sa pananalita o payo. Not literally na talagang hahagupitin ko. Tita, ano naman po ang ayaw niyo sa isang anak? Yung, kunyari, sa anak niyo, ano po yung pinaka-ayaw niyo? Alam mo, lenient naman ako sa anak ko eh. Siyempre, gumimik din ako nung araw. Siyempre, nag-break din ako ng rules sa commitment sa nanay ko, tatay ko. Ganun pala yun. Pagtanda mo, yung ginawa ko nung bata ako, kaya pinagsasabihan ko yung mga anak ko mong gagawin kasi ganun pala feeling. Na pag sinabi ko sa magulang ko na uwi ako on time, sila hindi umuwi on time. Ayun, nagbabayad lang ako ng utang sa magulang ko. So like, if they don't come up with their commitment na uuwi ka ng alas 12, napipikon ako, pero magaling sila kasi may text. Alauna na lang. Yun, so, breaking agreements. Ano po yung opinion niyo sa premarital sex? Ay, grabe ka! I am so shocked! Ay, ikaw, anong opinion mo? Kayo po muna. Okay. Ganito yan. Ngayon kasi, naging prevalent yung premarital sex. Nangyari yan nung 60s, hanggang 70s, 80s, 90s. Second millennium na, talagang prevalent yan. Pero napapansin ko, there is a going back to virginity. Ang mga lalaki mismo, nagsasawa na sila sa napakadaling makuhang aliw. Ang mga babae, napakadali. Sus Mariosep, sila pa nanliligaw. So ngayon, ang nangyayari, ang mga lalaki, parang mas gusto nila ang virgin ang makukuha nila. At kung pwede lang, kahit na they make advances at a virgin girlfriend, mas gusto nila yung tatanggihan sila. At pag kinasal sila, tsaka na lang ibibigay. Deep in their heart, yun ang gusto nila. Hanggat maaari, syempre, with all our, yung mga, syempre, tinuro sa atin, hanggat maaari, kung chastity, lalo na anak ko rin babae, no? Chastity, you try to, naman talaga, i-preserve mo hanggat makakaya mo. But, ang reality talaga, especially with your exposure to a lot of things, media and everything, yung ganyan, mabilis ang mga pangyayari. So ako, mas naniniwala ako mismo, like, I will open
yung discussion, mag-uusap kami ng anak ko, discuss about these things, premarital sex, ganyan, and she should be informed. Ibig sabihin ng informed dyan, kasama na dyan kung the things that could happen to you, implikasyon ng yung pagbubuntis and everything, and how to avoid yung mga unnecessary. Apa. Premarital sex happens nowadays, no? Some people believe in that. It's a person's choice. Sometimes, like, siguro, mapusok ang kabataan, nagre-rebelde, you want to be loved, you want to be kissed. But, ask me now, it depends on the person. But the person na nandun mismo sa eksenang yon, siguro ang sarap ng feeling na nandiyan na exciting, no? It's really exciting. Ba't ka natatawa? Ba't alam mo? Kinakabahan. Kaya nga ba ayaw kang payagan ng nanay mo mag-out of town? Yan ang sinasabi. Natawa lang po ako dun sa exciting yung mga ganun. Bakit? Exciting ba? Ewan ko Hindi dyan. ko, hindi ko alam. Hindi? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam, hindi ko po alam. Siguro, what you could think of is like, you might feel good today at the moment that you're with the boyfriend or the girlfriend. But think of how you will feel the next morning. Ano kaya ang pakiramdam ko kinabukasan? Maring nakaganong ka. Pero pag kaya nun, nakayuko ka na. Sorry ka na. So it depends on the person. It's a choice that you have to make, but you should be willing to pay the price. Describe your idea of a perfect friend. Mahirap yun perfect. Wala naman kasi talagang perfect. Ibig sabihin, siguro, ang pinaka masasabi mo ng magandang kaibigan, yung tapat sa'yo. Okay? Yung magsasabi ng totoo. Kasama mo yung sinasabi nila sa hirap at ginhawa. At always, ang nasa isip nyo kung paano to help lagi nyo nasa isip, bringing out the best in each other. Yung growth nyo as a person, yung ganun. Somebody who could interact with yung pareho kami ng gusto. Kasi mahilig din ako mag-parlor. Kasi kung magpa-parlor naman ako, tsaka ayaw niya naman, and she might take it against me, sabihin, napaka-vain ko, parang mahirap mag-chika sa kanya. And a good friend could be like, yung mai-entrust ko yung feelings ko sa kanya, kahit na wrong. Alam mo yun? Kasi meron akong ginagawa ko minsan na, alam ko, hindi naman not so right. So, makinig na lang siya and tell me I'm not wrong, and tell me it's just okay.